Kumakain ka ba ng itlog? Pansin mo, yung simple at payak na itlog na yan, madalas din naman natin yan pinapansin. Pero pagdating sa handaan, kapag ang isang ulam may itlog, let's say adobo, may halong itlog, anong reaksyon natin? Uy, special! 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 May itlog! Di ba makikipag-agawan pa tayo? Totoo, di ba? May luto sa Pampanga ganyan ang tawag sifo egg. Daming itlog yon. Basta nauna ka. Sa pansit canton din, di ba? Pag may itlog, ang sarap. Ang sarap. Special. Kapatid, alam mo bang ganyan din ang pagtingin sa atin ng Lord? Let me explain. Let me share this verse to you. Sabi sa Efeso chapter 1 verse 4, bago palikhain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Bago pa man niya likhain ang mundo, nakatuon na ang pagtingin sa atin ng Lord. Sabi nga ng mga kabataan, target locked. Wala pa man tayo sa mundo, kitang-kita na niya tayo. Now, sabi dun sa verse, sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. That means may qualification. Lahat ng mga nakipag-isa kay Kristo, special na special sa mata ng Panginoon. Parang ganito. Uy, ayun yung itlog oh. Gets mo? Among many people, yun yung anak ko, akin yan. Meron pang isa, sa Isaiah chapter 43 verse 4, since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Kapatid, sa tingin man natin ay ordinaryo lang tayo. Let me remind you, hindi nagmamatter sa Lord kung anong tinapos mo, itsura mo, yaman na meron ka, kasipagan na taglay ng katawan mo, kabaitan mo, o iba pang mga nagagawa mo, or as long as you have accepted Christ as your Lord and Savior, special ka sa mata ng Diyos at itinuturing kanyang Kanya. Ikaw, nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Type the word special if yes. Send mo to sa iba ha, para mabless din sila. Click follow para mapanood ang iba't ibang kwento at kanta with Kuya. Shalom!